nakatayo po dyan sa bandang kanan, okay pa po tayo? Yung mga nakaupo, mataas pa energy natin. Yung mga nandito sa bandang kaliwa. Yung mga konsehal po natin. Yung mga nakatayo sa upper box, minamati ko rin po kayo. Andiyan po sa nakasilip. Hanggang sa fourth floor, yung tao po. Alam po sa inyo dyan. Hanggang sa basement, alam po. Maraming salamat po sa inyong napakainit na pagtanggap sa Ginting ng Pasig. Thank you po talaga. Thank you po sa inyo. Mula 2019, nung una po ako tumakbo para mayor, tuwing nandito po kami, talaga napakainit na pagtanggap din sa akin. Opo, maraming salamat po. Naalala po niyo dati, kami lang po ni Kong Roman at ni Councilor Kiko, nag-iikot-ikot. Diba, pag nag-house to house po kami, o kahit may meeting, tatlo lang po kami ng mga panahon na yun. At pagbaba po namin sa isang lugar, hindi lang naman po dito sa inyo, kundi sa iba pang barangay natin. Sa lungsod ng Pasig, 30 barangays natin. Madalas po, pag dumarating kami sa isang lugar, sa isang barangay, sa isang HOA, nagtatakbuhan palayo yung ibang tao. Minsan, may naabutan po kami, tinatanong ko po, Nay, o Tay, o Kuya, Ate, ba't po kayo, ba't ayaw niyo pong makinig sa meeting namin? Ang lagi pong sinasagot, Konsi pa ako nung panahon na yun. Konsi, pasensya na. Kasi pag nakitang magkasama tayo, pag napicturan tayo, baka mawalan ng scholarship yung anak ko. Yung kapatid ko nagtatrabaho sa City Hall, baka mapag-initan. Tama po? Pero ang layo na po ng narating natin bilang isang lungsod. Nagpakilala, pinaglaban natin ang pagbabago na tunay, malalim, at pangmatagalan. Hindi lang po pangalan ng mayor, hindi lang po mukha ng politiko ang binago natin sa lungsod ng Pasig. Yung sistema mismo ng politika at ng paggogobyerno. Tinalikuran na po natin ng marami sa lumang kalakaran sa pamahalaan. Una na po dyan yung takutan, yung palakasan, inayawan na natin yun. Hindi lang sa scholarship, hindi lang sa mga empleyado ng City Hall. Paboritong halimbawa ko po, at siguro paboritong halimbawa ng marami po, yung ating pamaskong handog. Alala niyo po yung pamaskong handog natin. Nasama po natin lahat doon. Dati, pagka paborito kang samahan, pag lab-organization, lahat meron. Pero pagka samahan ka na hindi masyadong favorite, lalo na pag nakita ka na kasama ang kalaban, wala na. Tama po, di ba? Ganun po yun. Inayawan natin yung ganung klaseng sistema kasi una sa lahat, pera ng taong bayan ang ginagamit natin para sa mga serbisyo, para sa mga binibigay po sa ating mga kababayan. Alam naman po natin yan. Ang inaayawan po natin dito ay hindi lang kasi mga lumang kalakad, pero ayaw na po natin ang ganung klaseng sistema. Ano po bang nangyayari? Nainitan po kayo? Siguro. Pwede naman po umulong dito sa gilid yung iba. Yan. Para hindi po umiit ang mga uli ninyo. Maraming salamat po. Dito po, pwede ba po? Tapos ako po yung dito sa gitna. Parang nalugi ako dun Pero okay lang po, para sa inyo. Dito po ako, kayo po naka-silo, wala pong problema. May ilang upuan pa po dito kung gusto pong lumipat. Naiinitan. Yung mga mas bata po siguro pwede sa gitna. Okay na po ako. Maraming salamat ate. Pero parang nakakatawa naman habang nagsasalita, nakapayong ako. Okay na po. Maraming salamat ate Pero okay na po. Sanay naman tayo na nabibilit sa araw. Ano nga po yung sinasabi ko? Nakalimutan ko na. Simbolo ng pagbabago, yung pamaskong handog. Ginayawan natin yung takutan. Kinalimutan na natin yung palakasan system.
Dati, kailangan ng card, miyembro ka ng ganito para mas maganda yung benepisyo. Ngayon, pag pumunta ka sa ospital, basta nakatira ka sa Pasig, pasok ka sa no balance billing sa ating ospital. Hindi natin tinitingnan yung kung sino ba. Walang magtatanong sa inyo. Kahit anong servisyo ng pamahalaan, walang magtatanong sa inyo kung sino binoto mo o register. Wala nga magtatanong sa inyo ngayon kung rehistrado kayo eh. Basta kung ano yung kayang ibigay. Totoong taga-Pasig, binibigay po natin. Kung ano yung kaya, ginagawa po natin. At ang isa po sa pinaglalaban natin ay ang maging mas inklusibo ang ating pamahalaan. Nabanggit ko kanina ang pamasukan do. Alam naman po natin na ang Pasko, nag-umpisa yan, holiday po yan ng mga Kristiyano. Tama po. Pero, inabuti po natin na una sa lahat, kailangan kasama lahat. Kahit hindi Kristiyano, Muslim, isama po natin. Ibang relihiyon, isama po natin. Ang ginawa po natin ngayon sa Pamaskuhan Dog, yung binibigay mga nasa katsa po natin, mga halal po yan na items para pwede po kahit kanino. Hindi pa tayo nagtapos doon. Sabi natin, sa mga kapatid nating Muslim, meron din tayong Ramadan. Dapat meron din tayong Ramadan handog. At hindi lang po doon sa anong handog po yan, pero pati sa mga ibang serbisyo natin, tinignan natin, ano ba yung pagkukulang ng ating pamahalaan? Ano pong ginawa natin? Nakipag-meeting tayo sa iba't ibang sektor, sa iba't ibang grupo, sa iba't ibang barangay. Ang isa pong meeting natin noong 2019 ay mga representante ng ating mga kapatid na Muslim. Andiyan sina Dato James, nakita ko kanina may mga taga-Muslim Consultative Council din po, nakasama po natin. Ang isa sa nabanggit po nila sa akin noong 2019, yung burial assistance natin. Meron kasi tayong programa na matagal na programa ng pamahalaan, yung damayan. Pag namatay, merong damayan. Kaso, siyempre iba yung tradisyon ng mga kapatid nating Muslim. Hindi nila napapakinabangan yung programa ng pamahalaan. Ano pong ginawa natin? Gumawa po tayo ng programa na burial assistance. Kasama na po mga kapatid natin Muslim na napapakinabangan natin. Marami pa po tayong ibang pwedeng banggitin. Hindi ko lang, parang may narinig ako. Kinuwento ni Consi Eric kanina. Sa ospital po natin, PCGH, yung iba po sa inyo ay nakabisita na po sa PCGH. Sabi po ng mga kapatid na Muslim sa akin, wala silang pwesto doon o naghahanap sila ng pwesto para makapagdasal. Ano pong ginawa natin? Naglaan tayo ng espasyo sa 3rd floor. Ngayon, meron na pong espasyo. Hindi pa po alam ng iba. Yung dating Child's Hope na kinonvert natin para maging pangalawang general hospital ng lungsod para mas marami pang maserbisyuan na hindi lang bata, kundi lahat ng mga Pasigenyo. Under renovation po siya ngayon. Asahan po ninyo na magkakaroon din po kayo ng espasyo doon. Hindi po. Nangyari po ang lahat ng yan. At marami pa pong iba, hindi ko na isa-isahin. At alam niyo naman po siguro yung mga ibang tinutukoy po natin. Pero nangyari po yan dahil ang pamahalaan ninyo ngayon, una sa lahat, ay nakikinig. Inklusibo po tayo. Walang pinapaboran, walang palakasan. Basta nakatira ka sa Pasig, tinitingnan ano ba yung pangangailangan, ano ba yung kayang gawin ng ating pamahalaan. Ang dami na pong magagandang pagbabago sa ating lungsod. Sa kasamang palad, yung iba parang ayaw dun sa mga pagbabago. Pati yung pagbabago na pinatupad natin sa procurement, yung public bidding po natin, di ba? Pag may mga proyektong pamahalaan, dumadaan po yan sa procurement, public bidding. Sinong kwalipikado na pinakamababa yung bid, yun po yung dapat manalo. Bawal mamili ang mayor. Pero alam natin na sa maraming bahagi ng bansa, dito sa Pasig doon, luto ang bidding. Ibig sabihin, kung sino yung pinapaboran, siguro kumpare o kamag-anak na kontraktor, o kung sino yung magbibigay ng mas malaki na kickback, doon po binibigay. Inultukan na natin yung ganung klaseng kalakaran. Bilyon-bilyong piso ang natitipid natin ngayon dahil walang kickback ang inyong mayor at inyong mga opisyalis. Bilyon po talaga. Alam yun ng mga katunggali namin. Kaso, baka
mas nakikinabang sila dun sa lumang kalakaran. Kaya baka gusto nila, bumalik tayo dun sa lumang kalakaran. Pero hindi po tayo papayag. Papayag po ba tayo? Ano po gusto natin? Paatras o paabante? Gusto po ba natin umurong o sumulong? Tayo po sa lungsod ng Pasig, niniwala ko kaisa natin halos lahat ng Pasigenyo. Hindi na po tayo liliko ng kaliwat kanan. Dire-diretso lang po tayo sa lungsod ng Pasig. At kaya gumaganda ang posisyon ng ating lokal na pamahalaan ngayon. Yung mga kinuwento kanina ni Vice Mayor Dodot, sana pinakinggan po natin na maigi. Nakwento niyo po yung mga expansion ng mga benepisyo natin mula sa mga senior citizens hanggang sa persons with disabilities. Lahat po ng programa natin lumalaki, lumalawak, gumaganda. Nagagawa po natin yan dahil sa mabuting paggugobyerno. Dahil tinataguyod natin ang mga prinsipyo ng mabuting paggugobyerno. Ayaw na natin dun sa mga lumang kalakaran. Ayaw na natin sa masamang siklo na pag malapit na ang eleksyon, gumagastos ng bilyon-bilyon, napakalaki ng mga kandidato, pag naupo, di mo siguro kailangan sabihin, alam naman po natin ang katotohanan. Ang tinataguyod po natin ngayon na sistema ay yung bang pag may pangangailangan tayo, pag may kailangan tayo, pag may problema tayo, dapat ang tingin natin hindi na sa politiko. Dapat makatayo tayo sa sarili natin pa. Kung medyo nahirapan, ang tingin natin sa gobyerno, hindi sa politiko. Kasi hanggat puro politiko ang tinitingnan natin, pag may problema, pag-aabot ng pera sa atin yung politiko, pag may proyekto, kala natin sa politiko yun, kahit sa gobyerno naman talaga, hanggat ganun yung sistema, at yun nga po, pag eleksyon, ang laki-laki ng ginagastos, hindi mapuputol ang siklo ng korupsyon at kahirapan sa ating bansa. Sa lungsod ng Pasig, naputol na natin yung siklo na yan. Naputol na natin yan. Nandito na po tayo ngayon, ng ganda ng posisyon ng ating pamahalaan na nasa magandang kalagayan ng ating lungsod. Paunlad po tayo sa pag-unlad na inklusibo po tayo dito sa ating lungsod. At habang yan po yung tinataguyod natin na sistema, at yan po yung mga prinsipyo na kailangan paigtingin pa po natin, ito na po, lalong gumaganda ang takbo ng gobyerno, lalong gumaganda ang serbisyo ng pamahalaan. Pati yung mga tulong sa mamamayan, gumaganda din po. Yung sa local senior pension na lang po. Parang wala naman senior. May mga senior po ba dito? May mga kasama na sa local senior pension natin. Bago lang po yan. 2022 lang po nag-umpisa. Yung iba, baka may SS po kayo, kaya hindi pa kayo nakasama sa local senior pension. Ngayon po, pag lumalaki yung budget, nilalabanan yung korupsyon, gumaganda ang posisyon ng pamahalaan, expansion na po tayo, pati yung mga SS na maliit, GSIS, 4,000 pesos, kasama na po sa local senior pension ngayon. Pwede ako magbanggit tungkol sa edukasyon, pwede ako magbanggit tungkol sa medical assistance at lahat ng iba pa. Pero ganun pa rin po. Ang punto lang po natin, kapag gumaganda ang kalagayan ng ating gobyerno, gumaganda din yung tulong na natatanggap ng mamamayan. At simple lang din po ang sikreto natin. Siyempre, meron po kayong opisyalis na tumindig, na lumaban, pero alam nyo, hindi naman po kami nakarating dito at hindi tayo nakarating dito bilang isang lungsod kung hindi nakaisa, kung hindi nagbigay ng suporta ang ordinaryong mamamayan. Alam nyo, ako tao lang din po ako, minsan napapagod din po ako. Pero makita ko lang po kayo at kung paano nyo po ako sinusuportahan, makita ko lang ang mga ngiti ninyo, nabubuhayan po ako. Kaya, 2022, alam nyo, kung 2019, simulan natin yung mga pagbabago, yung mga nabanggit ko kanina, 2022, binigyan niyo ako ng mas matitibay na kasama. Yung nabanggit ni si Simon kanina sa Pogo, na tayo unang lungsod na nag-ban sa Pogo. Hindi ko po nagawa yan kung hindi po matitibay, pati yung mga konsinal natin. Ang hirap pagka, kumbaga, gusto mong dumiretso,
Nakasakay ka sa bus, yung sa jeep, yung driver, gustong dumiretso. Pero yung katabi niya, hinahawakan din yung manibela, nililiko-liko. Ang hirap po nun. Ito po, 2022, binigyan niyo ako ng mas matitibay na kasama. Vice Mayor natin, pwede nating ipagmalaki. Vice Mayor Dodon Jaworski. Yung mga konsyel na kasama natin, yung 5 sa kanila, binigyan niyo ng pagkakataon ng 2022. 3 years pa lang, wala pa silang 3 years nakaupo, pero ang dami ng accomplishment. Mga problema sa lupa na 40 years, 50 years, nasolusyonan natin dahil sa kanila. Maraming pang iba. Sa totoo lang, hindi pang 3 years ang accomplishment nila, parang pang 9 years na rin yung accomplishment ng mga konsyel na ito. Si Coach Paul lang yung hindi nyo napagbigyan noong 2022. Pabarangay nyo pa naman. Kung matagal na kayo taga rito, siguro nakita niyo na po ang tatay niya o baka siya mismo, nakita niyo na noon. Kung bata pa siya, baka nakita niyo na po siya kasi taga rito lang naman siya. Nakita niyo po yung pamumuhay nila, nakita niyo yung tatay, nagtrabaho na marangal, na maayos, hindi nila. Ito yung mga opisyalis, ganitong klase ng opisyalis ang kailangan natin sa lungsod ng Pasig. Hindi siya nanalo noong 2022, pero nagtrabaho pa rin siya. Hindi ko siya sinweldohan, nag-volunteer lang po siya. Pinuyo ko siya sa Academy para maging mas maganda pa yung, mas tumaas pa yung antas ng pakikilahok ng iba't ibang organisasyon sa lungsod ng Pasig. Yan po si Coach Paul Senoga. Yung congressman, dito si Ma'am Shalani. Ma'am Shalani, susumbong kita Kiko. Kasi sabi mo, kamukha niya si Volta. Pero sa totoo, kahit di ko nabanggitin si congressman natin, alam naman natin kung paano nagtatrabaho si congressman Roman. Huli po, mga kapwa ko Pasigenyo, tayo sa ating lungsod, dire-diretso lang po. Sana po, go straight, giving ng Pasig. Maraming salamat. God bless Pasig City. Maraming salamat.